Welcome back to Tarot Page Philippines. So, gawin natin ang weekly horoscope for May 10 to 16 para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Aquarius. If you're new, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon at Rising nyo kasi importante to, sa end po ng video, we have a link for this. And remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At I'm inviting also you guys na i-click po yung join button sa baba and be a member at magkakaroon po kayo ng access sa ating mga exclusive videos like the extended readings, and there will also be additional benefits din. And kung kailangan nyo po ng private reading po or spellworks, message us po. Our admin will help. The link of the page is in the description of this video. At sa mga gusto po mag-donate, you can use the thanks button sa baba. Naging cat food kasi yun. Aquarius, kumusta ka? So we have here the King of Cups and Orphan. Alam mo yung you feel that you have a lot of love to give, pero parang nalilimit siya. That there is so much that you want na express in terms of your emotions. Pero parang walang tatanggap, walang magre-receive. Actually, meron naman. Siguro andoon lang yung point that some of you guys, medyo meron kayong gustong pagpasahan na tong emotions na to, tong love na to. Pero, love kasi, although it's a good thing, pero may timing kasi and the different types of love, kung kailan natin to i-express or i-receive. Siguro, example na lang ngayon sabi natin marital love, yung love between na mag-asawa. Of course, hindi naman yung magagawa ng isang 10 years old. Kumbaga, it takes time for a person to mature para yung ganong klaseng love is pwede niya ma-receive at ibigay doon sa potential na partner niya. So, andoon na, depends sa, yes, ang yung gusto, pero na gustong express na emotions. However, the card is actually advising din, ano bang klaseng love talaga yung nasa heart mo? Anong klaseng pagmamahal ba to? What is it that you need to express? Kasi andoon na every aspect, every level in our lives, iba't ibang klaseng pagmamahal yung ating pwedeng ibigay at pwedeng matanggap. So don't feel na parang wag ka madismaya na hindi mo na-experience pa yung ganong klaseng pagmamahal. Maybe because the universe needs to backtrack muna. Kumbaga sa school, sa college, di ba meron tayong tinatawag na prerequisite subject, na parang bago mo ma-take tong subject na to, meron ka munang dapat aralin bago nun. Kumbaga, yung foundations ituturo to sa topic na yon is importante para hindi ka mahirapan doon sa next level. Parang ganun, no? Hindi ka pwedeng mag-grade 3 nang hindi ka nakapag-grade 2. Ganun kasimple. Unless na siguro mag-accelerate ka. So, yun yung gusto iparating sa'yo ng cards. That you need to backtrack. Baka kaya hindi pa na dumarating yung ganung klaseng level of commitment sa'yo or level of love is because meron pang mga kailangan mapunan in the past. So, that will be the challenge for you to track back. Ano ba yung mga na-miss out mo in the past? Now, let's check your crossing. So, meron tayong here and now and the card of death. Ayun na nga, huwag tayong magmadali, Aquarius. At huwag natin i-rush yung sarili natin. Kasi parang sa bakasyon hindi mo ma-enjoy yung bakasyon kung gano'n minamadali mo na itong mga bagay. Sometimes, minsan madami din nakikreate na memory during the time of traveling from point A to point B. Diba, especially kapag yung mga nakaranas sa atin ng field trip, minsan hindi yung pupuntahan natin yung exciting Minsan yung mismong nandun tayo sa bus, yung mga kwentuhan, yung mga tawanan, yung mga kulitan, yung mga agawan ng pagkain, ayan, di ba? Yung pag may nahihilo, aasarin mo pa lalo, gano'n. So, nala ko tuloy, may nakasabay ako noon. Sorry, ilala ko na alala. Kamusta na kaya? Elementary ako noon, field trip kami. Nahihilo siya. Tapos, syempre, yung yung white flower for the inhale siya. Bilang may lubak, napunta talaga sa mata niya. Oo, alam mo yun, naiyak siya talaga.
Kumusta na kaya ewan ko, wala na kaming communication nun eh. Kumusta na kaya siya? Nalagyan ng white flowers sa mata. Anyway, so, enjoy the travel then. Enjoy the moment. Enjoy every bit of it. Don't rush it. Kasi, minsan mas madami ka rin matutunan in the process ng pagta-travel mo. Don't put a stop to it, but rather enjoy the moment. And live in the moment, sabi nga din ng here and now. Kasi kung lagi ka nakafocus lagi na sa future, ano yan, sino ba yun? If you focus on the past, that could give you, ano yun, ewan ko kung tama yung term sa gagamitin ko. If you're too focused daw sa nakaraan, puro regrets na yung mararanasan mo. Kasi ang dami mong iniwan, hindi nagawa daw. Kung masyado ka mang focus sa future, anxiety. Kasi, nagbabago yung future. Paano kung hindi sumabay yun sa plano mo? But for those who focus daw in the present, they are at peace. Kasi, in the present, pwede mo siyang i-control, pwede mong i-influence, pwede mong baguhin. So how do you use the future and the past? The past, you need to look at it as a source of your wisdom. Ano ba yung mga maling nagawa mo? Then, bakit mo naging mali? Ano yung mga nagawa, nasabi, o hindi nagawa at hindi nasabi, para hindi mo na ulitin sa present. Now, to use the future, ano yung mga decisions na pwede mong gawin right now that will have great positive impact naman sa future mo. Okay? Yung desire card mo, we have here is the Five of Wands and Between Worlds. So, this cards kasi parang meron kang gustong i-build about yourself. May it be na parang may gusto kang patunayan or andoon na may mga broken dreams before na gusto mo na lang gusto mo ulit maayos, maituloy. Gusto mong mabigyan ng tamang oras para, kumbaga, nasayang eh. Pero, andoon na yung parang pinipilit mong i-maximize pa. Pinipilit mo siyang buhayin. And, ang natutuwa ako kasi, that is a good thing to do. Ibig sabihin, hindi ka na, kumbaga, you're going back, ito yun eh, you want to go back to the past, para kung ano pa yung mga opportunities na meron doon, is matake mo. Kung ano po yung opportunities na available, you can harvest it for yourself. That's a good thing yung parang kahit na konti na lang yung pwede mo makuha, the mere fact na gusto mo pa rin na, sayang, kunin ko pa rin para ma-maximize. Good job, Dog. Now, for your foundation, we have here the Ten of Cups and Time for a Nap. Well, may mga iba sa inyo talaga, no? Ayaw nyo hanggat maaari mapag-isa. Kasi may sense of loneliness na kapag mag-isa na lang, para, actually kahit mag-isa ka, ginagawa mong busy yung sarili mo eh. Siguro nagsa-cellphone ka, nag-games, or kung ano-anong kinakatikot mo. Kasi there is this feeling na iniiwasan mo. And that's the feeling of yung loneliness when it comes to the family. Na may part na naghahanap ka pa rin ng family. Para kaya siguro, busy-busyhan ka din. Kung saan-saan nasa focus yung isipan mo. It's because you don't want na kainin ka nung moment na yun. Ayaw mo na mapunta ka doon sa level na kung saan haharapin mo emotions mo. Pero one way or the other, kailangan mo harapin to Kasi hindi nakakapagod takasan ng mga bagay sa buhay natin. Nakakapagod na tumatakbo tayo papalayo. Alam ko, yes, totoo, pag hinarap natin to, masakit siya. Pero, kung yun yung kailangan, yun yung gawin natin. Kung kailangan na, at least yun, isang sakit lang, then kapag na-address mo na, hindi mo na kailangan takbuhan, hindi mo na kailangan kung saan-saan ka papumunta, kung saan ka magtago. Hindi mo na kailangan pagurin yung sarili mo para lang hindi mo maharap yun. Yung past sa influential pa is the Knight of Wands and Clean It Up. Well, yeah. Totoo naman, hindi na mababago yung past.
ay nag-a-agree ako sa'yo, Aquarius. Hindi mo na wala ka ng magagawa para baguhin ito. Pero may magagawa ka para hindi na ito maulit. May magagawa ka para maitama na 'to moving forward. May magagawa ka para ma-set into the right balance ang mga bagay-bagay. So, andun din na with the card of clean it up kasi, may mga certain things, certain people in your past that the universe will remind you of. Then, kailangan mong mag-reach out sa kanila to settle what needs to be settled. Kung kailangan mag-apologize, go. Hindi nakakababa na pagkatao yon. Kasi actually, and on my personal take, ang isang tao na kayang tanggapin at panindigan nyo or tanggapin na nagkamali sila at humingi ng tawad, mas tumataas yung respeto ko. Kasi, andoon na ano eh, they are taking accountability sa ginawa nila. And that is worth the respect talaga. Possible future na ikaw, we have here the Page of Swords and the Co-Create. Okay, so in the possible future kasi, well, magkakaroon ka pa rin talaga ng moments of isolation. Magkakaroon ka pa rin na parang mas pipiliin mo na magpag-isa, mag-solo, hindi dahil sa, at ito yung moment para pagnilay-nilayan mo, yung nakaraan, na para aralin mo pa ng mas malalim. Kumbaga, second look, para mas maintindihan mo, ano nga ba yung mga bagay na na-miss out ko? Ano ba yung mga bagay na hindi ko napansin na that I need to give my attention to? Ayan. So, kung nakaka-resonate ka sa readings, i-invite kita na maging member. I-click mo yung join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating extended readings. So, ngayon, tuloy natin ibang readings mo pa. So, your physical environment is the Hangman and Poise. So, dito sa card na to, ang lumalabas yan dito, yung good nga yung ginawa mo with the Hangman, na parang tinitingnan mo ibang bagay mula sa ibang anggulo. Andoon din na ang dami na sa inyo nagsimula na intindihan ano ba yung mga bagay na hindi naging maganda para sa'yo. Tapos inaaral mo, how can you make it better for yourself? And yun din, medyo yung iba napapansin nyo parang, nawalan na ako na hindi na masyadong glamorosa ang isang Aquarius. Parang andoon na nawawala mo na yung mindset mo na kailangan glamorous, maayos, bongga. Mas more on, besides sa physical attributes mo, mas nagfo-focus ka ngayon doon sa mga correcting what needs to be corrected. Fixing kung ano yung mga dapat ayusin. And that is a good thing. Pero wag naman tayong magpakalosyang ha. Tama naman na inaayos mo yung mga bagay sa nakaraan or yung mga connections or friends kung ano man yan sa work mo. Pero wag naman tayo magpakalosyang. Sayang ang ganda. 'Di ba? Now your emotion environment, we have here the Queen of Swords and Breathe. Ayun, so gets ko din naman kasi bakit mo talagang fino-focus or karamihan sa nagko-focus na in fixing the past. It's because andoon na it's starting to bother you. It's starting to show na parang ay may mali nga. Ay hindi to tama o yung mga ganong bagay. So andoon na it's a realization. And nagigets ko bakit it takes time para ma-realize mo kasi as an air element ito yung most gumagana sa'yo, yung mind. Kaya nga, di ba, marami sa inyo na overthinkers, di ba? Over-analyticals. It's because, mas ginagamit yung isip nyo in contrast sa emotions. That's normal naman. Pero this time naman, andon kasi na ang dami sa inyo, you're trying then to connect doon sa emotions. At yun yung una nyo na-connect. Ano yung mga kailangan nyong itama about your past, with the people around you, and maganda yon na nagre-respond ka. And gets naman din ng ibang mga tao na hindi mo ganun kagamay pa yung emotions mo. Kaya it takes you time. At yes, pagkakamali tayo. It's part yun ng learning process natin. Part yun ng learning curve. Kasi dun ka natututo sa mga mistakes mo din. Yung gusto ko pang ginagawa mo. Once you had a mistake, you try to learn from it.
Hindi yun tipo, nagkamali, sorry, ayan, tapos na. No. Pipilit mo matuto mula doon. Now, your hopes and fears, we have here the yin and the ace of cups. Yun lang din, hope mo na talaga medyo magets mo na yung emotions mo. And what I'm seeing here kasi, may mga certain tao from your past that you lost that connection, nasayang yung relationship. May part na nag-hope ka na kaya pa kayang isalba, kaya pa kayang ibalik, kaya pa kayang maayos. Yun yung mga part na yun. And you're still hoping. Pero ang question dito, when ka magta-try to reach out? When will you try na bumawi sa kanila? Yun yung question dun eh. When? Ikaw yung mag-initiate kung kailan mo to sisimulan. Your possible future, we have here mending and Queen of Pentacles. Well, as of now kasi, in fixing yung mga relationships na to, hindi pa siya sobrang nasa timeline. However, andoon kasi na, ang nakikita ko to, uunahin mo talagang ayusin is yung connections mo or mag-reach out ka with the individuals who had tremendous impact sa'yo sa life mo, at yung impact na to goes beyond na hindi lang advices to eh. Kumbaga, yung mga tipong tumulong sila in terms of finances, nagkaroon sila ng influence sa'yo, pwedeng sa career, sa business mo, anything that has something to do also with resources. So, you will be given a chance para magkaroon kayo ng connection and magkakaroon ka ng chance para ma-reach out sila. When will this happen? At paano ba yung plano ilalatag ng universe? We'll check that naman sa iyong extended readings. Tsaka yung impact nito. So, to access it, i-click mo na yung join button sa baba and become a member. Okay, so tanda natin yung mga readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share then. And for private readings and spell works, message us, an admin will help you. Yung link is nasa description. And for those who want to donate, huwag niyo mo gamitin yung thanks button sa baba. Naging cat food kasi yun eh. So, Aquarius, maraming salamat sa'yo. God bless, namaste, Hare Krishna, blessed be. And I'll see you in our extended reading. Mula po dito sa kwarto ko sa Dominican Hill in Baguio City. Have a great day. I'll see you soon.